Sa makabagong parang ngayon, usong-uso na ang social media at internet at kahit sino ay pwede nang maka-access at makapanood. Kagaya na lamang itong love team ng Team Kalingap na si Jomcar na inaabangan at hindi pinapalampas. At marami din nagmamahal sa tambalang EDC at maraming din tagahanga at taga-suporta ng Team Kalingap. At siyempre hindi rin magpapahuli ang tambalang J. Brad at Melka o tawaging Melbrad. At hindi rin magpapahuli ang tambalang Ed Pau. Ayan po, yan si Edward at si Pauline. Prinsesang Yagin, nagtatanong ka pa. Ano ibig mo sabihin? Ano nga ko ang dahilan? Huwag mo akong Mga ate, mga kuya, siguradong naaalala nyo ang tambalang hindi nyo makakalimutan, ang tambalang Sansay at Daomingsi. Hindi pa na nauuso ang internet kagaya ng YouTube. Tanging telebisyon lang ang tanging libangan at tuwing alas 4 ay bubuksan ang TV, mapanood lang ang episode ng Meteor Garden. Nang panahon na yun ay maraming nahumaling sa tambalang Sansay at Daomingsi at mayroong nga mga Pilipino fans ang nagkaroon ng Sansay Daomingsi Clubs o kung tawagin sa panahon ngayon Jomcar EDC. Ayan po. So ayan po at inaabang-abangan ng mga karamihan, maging mga kababayan, mga kabataan, mga lola, mga nanay, tatay, talagang hindi talaga ito pinapalampas na episode na ito. Kung naalala nyo at nagkaroon pa tayo ng album nito ng F4. Tandang-tanda ko pa noon nung bata pa ako, talagang inaabangan ko to at marami nga nagsasabi sa atin na kamukha ko daw si Wasilay, pero hindi ko naman talaga inaamin na kamukha ko yun. Sabi nila, kayo na pong bahalang humusga. Ayan po, anyway, ito pong si Barbizzo ay nakakalungkot lang po dahil unti-unti na pong nakakalimutan ng mga kabataan ngayon at hindi po naaalala at hindi po siya nakikilala. Kasi po marami na po mga Meteor Garden na lumabas ngayon na mga revive. Yan po. Si Barbizzo ang kauna-unang Sansay, ang original F4 ng Taiwanese series po. Bago pa magkaroon po ng mga K-pop, mga Korean novelas, ay nagsimula muna ang Taiwanese ng Asian novelas noong 2001. At bago yan ay nakatrabaho ni Barbizzo ang leading man niya si Jerry Yan, kasama nito si Baniswu, Kenzo at Bigso o mas kilalang F4. Sila ang original na F4 at nagkaroon ng mga fans at marami ding kinilig sa mga awiting nito, maging sa mga nanay at tatay. Naaalala nyo to, alam na alam ko hindi nyo to makakalimutan mga ate kuya. Talagang maraming humanga sa kanila dahil sa galing nilang pag-arte at galing nila sa pag-awit. Si Barbizzo ay naging host ito at naging actress at singer. Talaga namang kilalang kilala at sikat ng panahon niyon. Kaya lang, habang tumatagal ay nakapangasawa po siya, ay lumaylo din ang kanyang karera. Ngunit sa kasamaang palad ay may nakakalungkot na balita ngayon lamang Pebrero 2, taong 2025. Ang pinakamagaling na Taiwanese singer-actress na si Barbizzo o mas kilalang Sansay ay pumanaw na sa edad na 48 dahil sa komplikasyon ng influenza. Unang kumalat ito online ng balita pagkamatay ng aktres kahapon lamang Pebrero 2, taong 2025. Ang pagkamatay ni Su ay kinumpirma kalaunan ng kanyang kababatang kapatid na babae, ang Taiwanese entertainer na si Jisoo ngayon araw. Kilala si Barbizzo sa kanyang papel bilang Dong Sansay sa taong 2021 Taiwanese drama ng Meteor Garden. Maraming salamat Barbizzo sa alaala nung kaming kabataan pa. Ikaw ay nagbibigay ng aliw sa aming mga manunood at maraming nagduluksa na mga kasamahang mong trabaho at mga kapwa-aktor at aktres sa pelikula ng industriya. Kami po ay nagkikiramay sa lahat ng mga tagahanga at taga-subaybay. Nananatili ka sa aming mga puso at hindi ka namin makakalimutan bilang original Sansay ng Meteor Garden 2001. So yan lamang po ang ating nasagap na informasyon and God bless you all. 虽然清晨梦着你，和
喜好我的是花园，近在咫尺眼，经常吸进几集 ，But I don't know 你去哪里。虽然不经挂念你，还是等到不定。是你的那个唯一原谅我，我也自己，我明白，我要的爱会把我宠坏，像一个深海，只给在你怀里摆。你要的爱不只是依赖，要想给大人爱，风吹要日晒，生活只要自在。虽然不经答应你，还是等到不定。是你的那个唯一，原谅我，我也自己，我明白，我要的爱会把我宠坏，像一个深爱，只给在你怀里摆。你要的爱不只是依赖，也是给大人爱，风吹要日晒，生活就要自在。紧贴在你怀里摆，你要的爱不只是依赖，也是给大人爱，风吹要日晒，生活就要自在。